my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy. Buhat na makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya. Labas ka!
Masaya ka. We love you. Yes! Amen. Bless Mga ang ngalan ni ka-amaners, Jesus. halina po Pupurihin kayo. ka, O Maupo, Diyos. makinig, Bless na at bless matuto ang tayo sa ngalan mga ni kwentong Jesus. binago ng Bless, Panginoong binago Heso niya ng Kristo. buhok. Bless na bless ang Hallelujah! ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Magandang hapon din po sa lahat ng mga pamilya ko dyan sa Lights family sa Batangas, or sa akin pong mother, kay and of course sa akin pong bahay na makakalimutan si Pastor Joe Hernandez, ganun din sa aking dalawang anak, kay Kevin, at sa lahat na nakikinig sa anumang panig na talaga pong tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon. Bagaman ngayon po ay natin ang Panginoon ay init, kaya lahat ay ingat. Ano po, tayo ng mga payong, kung lagi po tayong uminom ng tubig upang sa ganon ay makaiwas po tayo sa nakaamba pong stroke. But I believe in my heart, kapag tayo umaasa sa ating Panginoon, tayo'y nag-ingat. Of course, iingatan tayo na sa buhay. Ano po? So ngayon ay of course, tag muna po tayo, magtag tayo ng mga kakilala natin na gusto po nating maabot ng salita ng ating Panginoon na pala, at dito po sa ating pong tambayan tuwing panghapon ay sama-sama tayo na makapakinig ng testimony at tayo rin po makapakinig ng salita ng ating pong Panginoon. Tunay nga po ngayong hapon ito ay masasabi natin tayong lahat ay pinagpala, ay tayo meron tayong pribilehiyo na makapaglingkod sa ating Panginoon, makapakinig kanyang salita at sama-sama po tayong lumago at po. So ngayon ay babatiin po muna natin ang online na po. Of course, binabati ko ang isa sa early bird natin, si Brother Richard Carrasco. Ganun din po si Sister Priscilla Eugenio. Po, binabati po. Please God. Binabati rin po natin si Pastora Mavi. Po, si Sister Letty Ramos. Magandang hapon po. Ano po, at doon po kayo po ganun din po kay Melody Baculi, ganun din sa Dalangin po kay Sarge Kuiba. Magandang hapon po lahat. At tunay nga pong patuloy po tayong magtag at mag-share mga kakilala po na upang sa ganun naman din po. Ano po, sometimes kasi po tayo ay nahihirapan na mag-share. Pero sa pamamagitan po nito, ang gagawin lamang po, tatag and mag-share at tayo po'y naging instrumento ng ating Panginoon para po sila po'y makapakinig sa salita ng ating pong Panginoon. Ano po, yung po mga nasa sa Indonesia po, shout out daw po sa kanila. Hello po sa inyo. Magandang hapon po lahat. Ano po? So, praise God. Perdong, andyan po kayo. Hapon po sa inyo. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Tawa kayo na maging pagpapala ng ating sa mga tao pong naandyan. I believe na kayo po'y patuloy na pinupuno ng ating Panginoon upang ang overflow sa inyo maging pagpapala po sa iba. So pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Batam, Indonesia, at praise God doon naman po sa nasa sa ibang panig ng mundo. Kung kayo po'y malayo po dito sa Batangas, malayo po kayo sa Manila, paki-message nyo lamang po dyan kung taga saan po kayo. Ano po? At sabi nga po dito ni Pastor Dong, nagbigay po siya ng verse. Ang sabi niya sa Joshua chapter 14 verse 7,
I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me to Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back the word to him as was in my heart. Thank you, Father God in heaven. He is the Almighty God we serve. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon. Ano po? So, praise God. Magandang hapon din po kay Sister Rosemary Socias. Nawa po ay si Brother Bonnie ay patuloy na pinalalakas ang ating pong Panginoon. Kay Sister Sonia Mantilla, kay Pastora Marilu Lopez, magandang hapon po sa inyo. Ano po? Ganon din po kay Sister Shoni Atienza, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Kay Helen Baculi, ano po, magandang hapon sa inyo. And hello po, Pastor Tess Pacos. I think nasa sa Australia pa yata po kayo. Ano po, magandang hapon po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At si Luciam de la Cruz, magandang hapon po sa inyo. Watching from Lagundingan, Tubahon. Ano po, praise God. So, magandang hapon po sa inyo. Sa aming inaanak, kay Emily Abante Panganiban, magandang hapon sa iyo, inaanak. At of course, kay Pastor Mael and kay Sister Jonaline Cauniliaga. Ano po, praise God, magandang hapon po sa inyo. So binabati ko rin po si Mary Jane Estrada and Salome Ignacio. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. And of course, dako po tayo sa ilan po nating mga paanyaya. Ano po, kung kayo po ay taga Batangas, tapos kayo po ay malapit po sa Bawan at wala pa po kayong ina-attend na church, you are very much welcome po na umattend po sa amin pong church. Ang church po namin ay sa Levites of Christ Christian Ministries. Ito po ay located sa Manggubil Subdivision, Manghinaw Proper, Bawan, Batangas. Ang gawain po namin every Sunday ay nag-start po ng 9 o'clock ng umaga at natatapos po ito ng 11 to 11:30. So you are very much welcome to visit us, ano po, to drop by doon po sa church po natin upang sama-sama po tayong lumago. At kung kayo naman po ay mga kabataan, mga young professional, ano po, at malapit po kayo doon po sa Tuwi, Batangas, doon po sa The Hub of Christ, Tuwi, sa church po ni na Pastor Errol at saka po ni Pastor Bimbim, Baluyot, ay kayo po'y malugod po namin inaanyayahan sapagkat ngayon pong April 21 ay magkakaroon po ng joint fellowship po ang mga young professionals and ating pong young people, ano po, doon po sa lugar nila. Yun po'y sa April 21, araw po ng linggo sa ganap po ng 2:00 ng hapon. Magagather po doon sa joint fellowship yun pong lahat ng connected churches from Batangas at ito po ay meron pong tema na Partners in Destiny. So inaasahan po namin kung kayo po'y malapit at gusto niyo pong kumonek, ay welcome po kayo doon po sa The Hub of Christ to be. Ano po, see you there. Okay? So praise the Lord. So ngayon po ay binabati ko rin po ulit si Ria Laines Alfiler. Okay, magandang hapon sa iyo. Tunay nga tayo po'y pinagpala ng ating pong Panginoon. So praise God, ngayon po tayo po ay darako na po sa pag-aaral muli ng salita ng ating pong Panginoon at ang tema po natin ngayong hapon is faith to faith. Ano po? At marami ang nagtatanong, bakit faith to faith? Or maaaring tanungin natin, bakit faith to faith? Ang ibig bang sabihin, nagbabago yung faith? Ang totoo po ay hindi po nagbabago ang faith. Ano po? Ang faith po natin ay iisa lang. Kaya lamang po, meron pong mga pinangako ang ating pong Panginoon, ang ating pong Father in Heaven, ang Diyos doon po sa Old Testament, na kung saan po ito po ay pangako na na-fulfill po ng ating pong Panginoong Kristo. At dahil ito po ay meron na pong fulfillment, ay need naman po natin na mag-move on doon po sa mas mahalagang bagay. Hindi ko sinasabi pong hindi siya mahalaga. Mahalaga rin po siya. Sapagkat lahat po ng origin, pinagmulan, ay nadoon po sa Old Testament. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang Old Testament. Kaya lamang nung after na ma-fulfill ng ating Panginoong Kristo, yun pong pagtubos doon po sa kasalanan po ng mga nananalig sa Kanya para po i-offer yung kapatawaran. Dahil ang Panginoong Kristo po ay nagkaroon na po ng paghahandog ng Kanyang sarili
at umakyat sa langit, doon po sa dambana sa langit, doon niya ini-offer ang sarili niya, pati ang kanya pong banal na dugo ay iprinisent sa amang sumasalangit. And it was accepted by the God Father doon po sa kalangitan. Kaya wala na pong susunod na handog na hain na pwedeng ihain para po sa kasalanan po natin. And from that time na ang Panginoon Jesucristo po ay nabuhay na maguli, kinakailangan mag-move tayo from there, ay meron tayong pananampalataya naman po doon po sa mga bagay na gusto pa ng Diyos na mangyari sa atin, gawin sa atin at makamtan po natin. Ito po yun pong ating pong journey papunta po doon sa walang hanggan na promise ng Lord na buhay. At dito po sa mundong ibabaw ay meron po tayong dapat gawin, kaya meron pong word of God tayong naririnig. Para sa ganoon, ito'y ating pong panaligan at ito po ay ating pong bantayan upang sa ganoon ay maganap po ito sa atin. So ang Diyos po ang nangangako sa atin. Ito po hindi pangako ng tao, kundi pangako po ito ng atin pong Panginoon. At sa panahon nga po natin ngayon ay kinakailangan pong directed tayo ng Word of God and directed po tayo ng faith po natin sa atin pong Panginoon. Kasi minsan po ay nagkakahalo po yung mga bagay na atin pong pinaniniwalaan na kung saan po may mga Kristiyano na nakakilala sa ating pong Panginoon na ang nagiging batayan pa rin po ng kaligtasan ay ang mabuting gawa. So sinabi sa kanyang salita na hindi po sa mabuting gawa, kundi po sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Wala po tayong ambag dito, pero after na maligtas po tayo or magkaroon ng assurance ng salvation, kinakailangan naman po nating lakaran yun pong iprepare ng Panginoon sa atin na destiny para marating po natin yun pong destination. So ngayon, ano po ba yung faith? Pag sinabi pong faith, ang sabi po ng Book of Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for. So ito po yun pong pagiging sigurado sa mga bagay na iyo pong inaasahan. Sa mga bagay na kung saan ay itinalaga ng Diyos, sinabi ng Diyos, at tayo naman mga nananalig sa Kanya ay naniniwala at atin po itong tinitake seriously sa puso natin bilang salitang sinabi at salitang gaganapin. At sabi dito, the conviction of things not seen. So ibig sabihin ay hindi ka lamang basta merong assurance, paniniwala, kundi meron kang conviction, malalim na paniniwala doon sa iyong sarili sa mga bagay na hindi mo pa nakikita, ngunit inaasahan mong pangyayarihin ng ating pong Panginoon. So tayo po, pagdating po sa ating pong mga fathers doon po sa Old Testament, most especially sa ating pong Father Abraham, ay makikita po natin doon na ang Lord po'y nagsimulang mangako po sa kanya. Hanggang sa ito po ay na-upgrade or sumulong, nanalig po si Abraham. At nung nanalig po si Abraham sa ipinangako ng Diyos, ang sabi doon ay God inilagay ng Panginoon kay Abraham ito bilang isang righteousness para maging matuwid po sa Abraham. Dahil sa Abraham ay naniwala, nanalig sa ipinangako ng Diyos sa kanya. And from there po, sa pangako na yon ay ito po ay nag-upgrade. Nung naniwala po sa Abraham, nanalig siya at meron siyang ginawang hakbang. Yung requirement ng ating pong Panginoon. God made a covenant with him. So yung word ng Lord kay Abraham na merong pangako, ito po yung dumadaloy sa Old Testament hanggang sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy pa rin pong dumadaloy hanggang sa panahon po natin from our Lord Jesus Christ patungo po sa buhay na walang hanggan. At sabi doon ay faith to faith. Pag sinabi hong faith, hindi ibig sabihin ay inabolish yung lumang faith, kundi yun ang pinagsimulan na dapat po nating maintindihan. Ngunit pag sinabing faith to faith, yung pong word na ang ibig sabihin po ay merong pause. Meron pong ending. Yun pong unang bahagi, which is the Old Testament. Hindi po natin sinasabing tinapos na ang Old Testament at wala na siyang kabuluhan.
Hindi po, sapagkat doon natin mapapatotohanan na yung mga bagay na pagdating ng Panginoon Kristo at mga ginagawa ng Panginoon Kristo sa pamamagitan ng law, sa pamamagitan ng prophets, mapapatunayan natin na ang mga bagay na pagdating ng Panginoon Kristo at kung sino ang Panginoon Kristo, yan po ang magtuturo po sa atin. At ang sabi doon, to faith. So ibig sabihin ay yun pong basis nung pong tinatawag na faith natin hindi na lamang merely doon po sa mga bagay na gagawin para ka maligtas, kundi sa mga bagay na ginawa ng Diyos, sa mga bagay na sinabi ng ating Panginoon, sa mga bagay na finulfill ng ating pong Panginoon. Which is ang basis nga po natin ngayon ay ano ang sinabi ng Panginoong Kristo, anong pinangako niya, kaya nabuksan po sa atin, yun pong tinatawag na Kingdom of God. Yan po yung dala ng ating pong Panginoon Kristo nung siya'y nabuhay na maguli. Nabuhay ang King, which will live forever. Okay? So ngayon, ang sabi sa salita ng ating Panginoon sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Kaya kinakailangan po tayo yung nakikinig at nakikinig ng salita ng ating pong Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat kinakailangan pong ang ating pong pananampalataya ay hindi lamang po lumago. Kinakailangan po ito po ay maging firm. Until sa ang taong nananampalataya ay ma-establish sa Word of God. Importante po yan. So ngayon, pagka po sinabi pong faith to faith, hahanguin po natin yun pong ating pong pag-aaralan dito po sa Book of Romans, chapter 1, verses 16 up to 17. Ang sabi po dito, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. So dito po makikita natin na si Apostol Pablo po ay naghayag, nasabi niya siya na bilang tinawag ng ating pong Panginoon para po sa purpose ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Gentiles, ay tinawag at hinirang ng ating Panginoon para sa purpose na ito. Para sa ganun po yung faith natin po, most especially sa pagkatawag sa Kanya para sa mga Gentiles, ay maipaliwanag at mailatag ng ayos yung faith na atin pong lalakaran. Sapagkat nung sinabi ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished, ang ibig sabihin ay yung kinovenant ng ating pong Amang sumasalangit until the time ng pagliligtas, na pagkakaroon po natin ng Messiah, yun pong mga bagay na gawain, doon po sa Old Testament, even the law, na kung saan po ay naging dahilan para makilala natin ang kasalanan dahil po yun ang law. Sinasabi ng law, kasalanan yan. So dahil po doon, ay sabi ng Panginoon Kristo, Father, it is finished. Yung kabayaran ng kasalanan ay may kabayaran na. At dahil doon ay ang sino mang mananalig sa ginawa ng Panginoon Kristo ay magkakaroon po ng kapatawaran. Hindi lamang kapatawaran, kundi magkakaroon ng katubusan at magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. So dahil doon, ang sabi, I am not ashamed of the gospel, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. So atin pong himaymayin, ito pong Romans chapter 1, verse 16 to 17. Ang sabi po dito, for I am not ashamed of the gospel. So the gospel is the good news of salvation, pero ito po yung good news, nagkakaroon po ng effect yun pong tinatawag na salvation when we believe in our Lord Jesus Christ. Sapagkat pwedeng naririnig natin, pero pwedeng hindi naman tayo naniniwala at hindi tayo nananalig. Ang kinakailangan po sa mga bawat nakikinig po sa atin, kung hindi pa firm or tayo po'y nagdidiskumpiyado sa mga bagay na ating naririnig, kinakailangan matuto tayong panaligan, lalo't higit kung ang sinasabi po'y mula sa salita po ng ating pong Panginoon.
So sabi po sa Book of Acts chapter 13 verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them." Meron pong ipinapagawa ang ating Panginoon kay Barnabas at saka po kay Saul. At yun nga po ay ang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Gentiles. They were called as an apostles to the Gentiles. So dahil dito, naabot po tayo. Okay? At sabi niya, hindi ko ito ikinahihiya sapagkat ito ang pinapagawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita na nahahayag, ang mga bagay na dapat makarating doon sa mga Gentiles upang ang kaluwalhatian at ang mercy, ang kahabagan ng Diyos ay kanila rin pong maranasan. So ibig sabihin maranasan po natin. Kaya sabi doon, hindi niya ito ikinahihiya. So tayo po, kung meron tayong faith, hindi rin natin dapat ikinahihiya ang salita ng Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Kasi minsan po ang mahirap sa isang mananampalataya, pagka po hindi malalim ang ating pong pagkapanuto sa salita ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng hindi malalim ang pagkapanuto? Ang ibig po sabihin ay nakikinig lamang tayo, pero yung ating napapakinggan pwedeng naniniwala tayo, pero hindi natin pinapanampalatayanan. Kinakailangan ito'y maging pananampalataya. Kaya sabi po doon ay from faith to faith. Ako po'y naniniwala, lahat tayo na narito may pananampalataya tayo. Pero dapat po ito po'y hindi maging kapos, hindi maging bitin. Kinakailangan po ito po ay pumasok doon sa nais ng ating pong Panginoon. Pananampalataya na kung saan ang sentro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, yung pong sunod na talata, ang sabi dito, "For it is the power of God for salvation to everyone who believes." May kapangyarihan yun pong tinatawag na gospel, kaya hindi siya nahihiya na ipahayag ito, sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos that when you believe, makakamtan mo yung salvation. Hindi ka makakarinig ng ibang salita galing sa ibang tao, sa ibang lugar, sa ibang kinikilalang pwede magligtas na talagang totoong makakapagligtas sa buhay ng tao, liban lamang po dito sa ebanghelyo ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi po sa Titus chapter 1 verse 2, "In hope of eternal life, sapagkat maraming tao po ang nag-iintay ng kaligtasan, nagmimithi ng tinatawag na kaligtasan. At sila'y umaasa, maraming tao umaasa ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan." Ang sabi dito, in hope of eternal life, kasama tayo, which God, who never lies, promised before the ages began. So ito iprinamis na ng Panginoon bago pa po magsimula. Kaya sabi doon ay ang mga bagay na mangyayari pa sa katapusan ay idiniklara na ng Panginoon sa simula pa lamang. So ibig sabihin, plinano na talaga ng Panginoon ang mga bagay na atin pong nararanasan po ngayon. Itong pananampalataya na meron po tayo ay iplinano na ng Diyos na magkaroon tayo at dinisign na niya upang sa ganun po tayo hindi kapusin, upang tayo po ay makapagpatuloy. Kaya lang kinakailangan po ay meron po tayong tinatawag na pananalig. Okay? Kaya sabi ng Apostol Pablo, okay, sinugo ako ng Diyos, hindi ko ikinakahiya, pero kinakailangan kong mangaral. Para sa ganoon ay magkaroon kayo ng pananalig at kagaya ni Apostol Pablo na ang kanyang faith ay nababatay doon sa dati niyang paniniwala, ay kinakailangang maintindihan din ito ng tao sapagkat na-unlock po yung tinatawag na mystery ng mga bagay na ukol sa Diyos sa pamamagitan po ng wisdom na binigay ng Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo po ay masigasig. At kinakailangan ipangaral niya hanggang sa ang mga tao, even ang mga Israelite, ay manalig din sa mga bagay na kanya pong ipinapaliwanag.
At sabi nga doon ay minsan, sabi ni Peter, minsan ang mga paliwanag ni Apostol Pablo ay mahirap unawain. Okay, so we need the guidance of the Holy Spirit para maunawaan po natin ang mga bagay na ito. At praise God. At sabi rin po doon, to the Jew first and also to the Greek. So kapag para maunawaan po natin to the Jew first and also to the Greek, ang sabi po na Romans chapter 16 verse 26, but now has been disclosed. Pag sinabing but now has been disclosed, sa panahon natin, ito po ay pinatotohanan na. Ito po ay naunawaan na. Ito po ay naabot na. Bakit? Sapagkat inalaw na ng Holy Spirit na ang mga bagay nito ay maabot ng ating kaunawaan. Okay? But now has been disclosed, and through the prophetic writings has been made known to all nations. So, pag sinabing prophetic writings, ang ibig sabihin, yung mga propeta nung una sa Old Testament, sila mismo po ang may mga sinulat na nabasa po ng buong mundo, ng mga nasyon. Maging pong tayo dito sa Pilipinas, nababasa natin yung pong mga writings na nung pamang una, ang mga bagay na ito po ay ipinahayag na sa mga nasyon. Kaya lang ay hindi agad po maunawaan. Ano po? Sapagkat kalimitan noon ang inaantay ay ang Mesaya. And even dumating na ang Panginoong Kristo, marami pa rin tao ang hindi naniwala sa Kanya. Up to this time. Ano po? Maraming tao ang hindi po nananalig sa ating pong Panginoong Kristo. At sabi dito, made known to all nations according to the command of eternal God. Hallelujah. Talaga pong ang nagdisenyo at ang gumawa ng paraan, ang nag-orchestrate ay walang iba kundi po ang eternal God. At ang reason po niya kung bakit ito po'y i-disclose sa atin, bakit ito'y naging witness na po yung pong mga propeta, ano po, at ipinahayag na ito sa lahat ng nasyon, at ito po'y in-orchestrate ng ating Panginoon, is to bring about the obedience of the faith. So kinakailangan tayo bilang may pananampalataya, we were driven by our faith. We are being redirected by our faith. Mula doon sa dati nating paniniwala, sa dati nating mga paraan, ano po, kapag ka natuto tayong manalig ng tama sa ating pong Panginoon, i-redirect po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kung ito'y ating paniniwalaan, that becomes our faith, that becomes our standard. Ano po? Ito ang atin pong klase ng pamumuhay kung ano ang merong pananalig po tayo. Sa Romans chapter 1 verse 17, ang sabi po dito, for in it the righteousness of God is revealed. Sa pamamagitan nito ng alin? Sa pamamagitan po ng good news, ng gospel. Nahayag po alin? Nahayag po ang righteousness of God. Righteousness of God is fulfilling what He had promised. So doon po kay Abraham, nung naniwala si Abraham sa sinabi ng Diyos sa kanya, at nung siya'y nanalig ng buong puso, God accounted it to him as a righteousness. Sa ating Panginoon naman po, ang righteousness of God is fulfilling what we had promised. Ano po? Kapag mababasa po natin even po sa book of Luke, meron po sinabi doon, the mercy of God ay napaka-merciful niya even sa forefathers po natin, remembering His covenant. So ibig sabihin, pag sinabi hong forefathers, ito po yun pong mga ama doon po sa Old Testament. At doon po sa Old Testament, bagaman naging suwail sila, naging pasaway sila, stiff-neck, stubborn, ang Lord po ay nagpapakita ng mercy, kahabagan, pastor, bakit naman may mga kinain ng lupa? Tama po yun. Ano po? Pag sinabi kasi yung showing mercy, hindi ibig sabihin kapag tayo nagkasala sa Old Testament, dahil nagkasala ka, hindi bubuka ang lupa para sa iyo. Pwedeng bumuka ang lupa. Ang sinasabi po dito na showing mercy ay ang Lord ay gumagawa ng paraan. Merong mga remnant, merong mga natitira na
na merong tunay na pananalig sa Diyos. Hindi yumukod sa anuman pong mga ginawa ng kamay at hinugisan at inanyuan. Hindi rin sila yumukod doon po sa mga king, na against sa atin pong Panginoon. At gawin ang mga pinagagawa po nila. So ibig sabihin ay nananatili na meron ang Diyos na pinipreserve para po sa ganun yung kanyang promise ay ma-fulfill sa panahon po nila hanggang sa panahon natin. So sabi doon, showing mercy. Hindi tinutupok ng Panginoon lahat, kundi nagpakita ang Panginoon ng kahabagan because God always remember His covenant to us. That is the righteousness of God. Ang sabi po ng Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time had come. Ito po yung matindi at isa sa matinding bagay na ginawa ng Diyos po sa atin. Na nung dumating na ang fullness of time, hinugna ang panahon, maturity of time has come. Di ba kapag magbabayad ka ng bill, kailan ang maturity? Hanggang doon lang. So dumating din yung maturity, na kinakailangan gawin ng Diyos ang pagliligtas. Yung faith nung unang panahon na nag-aantay sila. Kaya kung mapansin ninyo, pagdating po sa New Testament, sa Book of Matthew, sa Book of Mark, sa Book of Luke, yung mga tao ay nagtatanong, siya na ba ang Kristo? Alam nila yung Kristo, alam nilang may tagapagligtas na darating sapagkat alam nila ang sinabi at pangako ng Amang sumasalangit. Siya na ba ang Kristo? Sabi doon, when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Dito pinagpalang lubos ang sangkatauhan. Bakit? Sapagkat dumating na yung appointed time na ibigay ng Ama ang kanyang anak na si Kristo Jesus. At ang sabi doon, born of a woman. So ibig sabihin, bagaman siya'y anak ng Diyos, siya ay dumaan din po sa proseso ng pagiging tao. Born under the law. Okay? Sakop pa siya ng law nung time na yon, ng kautusan. To redeem those who were under the law. Ito po yung pong reason para po isinilang siya under the law para yung mga tao na under the law, nakapos sa kakayanan, hindi makasunod sa law sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad ng Panginoon Jesucristo sa law, ay mailigtas niya ang mga tao that is under the law. Bakit? Sapagkat kapag ka nagkasala ka sa kautusan, ang kasalanan mo, ang bunga ay kamatayan. To redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. So dahil po dito, yung mga under the law, nagkaroon ng kapatawaran, at dahil nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ano po ang nangyari? Ang nangyari po dahil kinilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, yung pong pagiging anak niya ng Diyos ng buhay, tayo naman po ay dumating at nakatanggap ng adoption as sons. Kaya nga po meron tinatawag po that we are the sons of promise. Hindi lamang po yun pong mga anak ni Abraham in the flesh ang descendants ni Abraham, kundi descendants din ni Abraham ang sons of promise na nag-fall doon po sa buhay po ni Isaac. Ipinangako hindi sa buhay ni Ishmael, hindi sa law, kundi sa buhay po ni Isaac, ay iprinamis ng Lord si Isaac, at sa pamagitan po ng promise na yon, umabot po sa atin. We are the sons of promise. Okay? So sabi sa verse, Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ito ngayon po yung pong dahilan kung bakit po nung tayo'y makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, kinilala natin siya bilang anak ng Diyos ng buhay. Tayo naman po ay kinilala ng Diyos at binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. And, to those who believe in Him, even to His name, He gave them the right to become children of God. Adoption as sons. At sabi diyon, because you are sons, God has sent the Spirit of His Son, the Spirit of our Lord Jesus Christ, into your heart.
Ang ibig sabihin ay, nung tanggapin natin po mga bagay na ito, tayo rin naman po, nagkaroon po tayo ng puso sa ating puso, yung espiritu ng ating Panginoon sa Kristo, sonship. That's why tayo ngayon ay tumatawag sa Diyos, sa ating Ama. At marami sa atin ay kapag tumatawag ay lumuluha pa. At ang tawag natin, Abba, Father. Bakit lumuluha? Hindi po dahil may problema, kundi dahil nakita mo ang kalakihan ng ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano po? Crying, Abba, Father. At sabi nyo doon po sa talata po ng Romans chapter 1 verse 17, from faith to faith. Okay? From faith to faith. So ano po ibig sabihin po ng from faith to faith? Sabi po sa Book of Acts chapter 13 verse 32, we bring you the good news that what God has promised to the fathers, this He has fulfilled to us, their children. Ano po? By raising Jesus, as also it is written in the second Psalms, you are my son, today I have begotten you. So dito makikita natin from faith to faith, yung iprinamis sa atin pong mga forefathers, iprinamis po sa atin pong mga ninuno doon po sa Old Testament, ano po, iprinamis ng Diyos sa kanila. Ang sabi doon ay tayo na mga anak, sa atin po ito finulfill. Okay? This He has fulfilled to us, their children. At papaano ang fulfillment? By raising Jesus, ano po? By raising Jesus from the dead. Binuhay na muli ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. So kung mapansin po natin dito, ang Panginoong Jesucristo nung buhay na muli, nung siya po'y nabuhay na muli, nagpakita siya muli sa kanya pong mga disciples. For 40 days nangaral siya about the kingdom of God. Dito po'y matindi na ang kanyang pangangaral about the kingdom. Bakit? Buhay na ang king. Ano po? Buhay na ang hari, na ang kanyang paghahari ay magpakailan-kailanman. So sabi dito ay, He fulfilled it by raising our Lord Jesus Christ. So sabi dito, as it is written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. So ang Panginoon Jesucristo, bagaman anak ng Diyos, ano po, nung ang Panginoon Jesucristo pinulfill na niya yun pong kanya pong mission dito sa mundong ibabaw, He died in the cross of Calvary, bearing our sins. Nung po siya po'y namatay, bumaba sa kailaliman, ginawa ang katubusan, binayaran ang ating kasalanan, nabuhay na mag-uli. At ang sabi doon, you are my son. Muling tinangkilik siya ng Ama. Ano po? At sinasabi, today, I have begotten you. Ikaw talaga'y anak ko. At ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng authority in heaven and on earth. Why? Because He has fulfilled it. So dito, nung binuhay muli ang ating Panginoon sa Kristo, nabuhay na muli yun pong tinatawag na papalit sa trono ni David. At ang kanya pong paghahari ay magpakailan-kailanman. Ano po? From faith to faith. Paano po nangyari yon? Babalikan po natin ang kwento. Ano po? Si Abraham, ang ating pong Panginoon ay nag-promise sa kanya, Abraham, pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo, dadalhin kita sa lugar with flowing milk and honey. Ano po? Yun ang lugar na ibibigay ko sa iyong mga anak. Pero habang sinasabi ito ng Panginoon, si Abraham naman sumusunod sa kanya. Okay? At dumating yung time na si Abraham ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Kaya lang, nung pinagpala siya ng ating Panginoon, alam niya na ang Lord ay mayroong promise sa kanya. Okay? Ang sabi ng Panginoon kasi sa kanya, Abraham, tingnan mo yung kalangitan, kasing dami ng tala sa kalangitan ang iyong magiging salinlahi at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan ang iyong mga salinlahi. So pinagpala ng Panginoon si Abraham, marami na siyang ari-arian. Pero one time, nagsalita si Abraham about his destiny. Sabi ng Lord, pagpapalain kita, Abraham. Sabi naman ni Abraham, Lord, paano mo ako pagpapalain? Wala naman akong tagapagmana.
kahit pagpalain mo ako, wala akong tagapagmana. At ang magiging tagapagmana ay isa sa mga alipin ko. Okay. So ang Lord ay nag-promise sa kanya. At minsan ay dinalaw si Abraham ng anghel ng ating Panginoon. At sinabing, next year sa ganito ring panahon, may anak ka na. Okay, sabi ni Abraham, paano mangyayari ito? Okay, ang Lord ay merong requirement sa kanya na ginawa naman niya. At sabi ng Lord, Abraham, huwag kang matakot. Ito gagawin ko sa iyo. You will be the father of many nations. At sabi ng Lord, and upon your seed, every nation of the earth will be blessed. Okay? Upon your seed, every nation of the earth will be blessed. Okay, so, nagkaroon nga siya ng anak. At ang anak niya ay si Isaac. At si Isaac, nung habang pong lumalaki, ang sabi ng Lord kay Abraham, Abraham, i-offer mo sa akin ang iyong anak. Okay? So, kinabukasan, maagang gumising, naglakbay sila at ini-offer nga ang kanya pong anak. To cut the story short, na-prepare na po ni Abraham yun pong pag-o-offera na isalangsang na niya yun pong mga kahoy. At noon pong naihiga na niya sa Isaac at ihahandog na niya, nagsalita po ang Diyos at sinabing, huwag mong salingin ang bata, huwag mo siyang saktan, nakita ko na ang iyong katapatan. Alam niyo po, pag titingnan natin ito, si Abraham sumunod. Pero kailangan din po makita natin ang angel na si Isaac ay nagpasakop. Yun pong, sige Father Abraham, ihandog mo ako, pumapayag na ako. That spirit that is in him were restored by God to him, flowing from generation to generations, up to the generation of our Lord Jesus Christ. Naka-preserve po ito. Kaya pagdating sa ating Panginoon sa Kristo, pag tinignan mo, Father, kung pwede sana ay huwag dumaan sa akin ang saro ng paghihirap na ito dahil i-offer na siya sa krus, sa kahoy. At sabi ng Panginoon sa Kristo, pero kung yun ang kalooban mo, gagawin ko. Itong klase ng attitude, itong klase ng spirit na ito, which is in Isaac, kasama na nag-flow patungo sa ating pong Panginoon sa Kristo. And then kapag tinignan po natin, ano po, sa buhay po ni Jacob, ang Panginoon po ay nag-promise din at sabi doon, ikaw ay hindi na Jacob, ikaw ay Israel na. Magiging ama ka ng 12 bansa. Okay? Ngayon, nagkaroon po ng Jacob para po ma-preserve ang lineage ng alin, ng pagpapadaluyan kung saan po ang Messiah ay darating. And then, here comes Moses, dahil sabi ng ating Panginoon, okay, Abraham, bagaman ganyan ang ating usapan, ay dadating ang panahon na yung iyong mga salinlahi ay magiging slave sa Egypt. Okay, so naging slave nga po sa Egypt until the time of Moses, inilabas sila ni Moses sa Egypt. Nung ilabas po sila ni Moses sa Egypt, ano po nangyari? Ang Lord ay gumawa po ng law, the Ark of the Covenant. Ano po? Na ito'y covenant dahil ito yung dapat sundin ng tao. Okay? Bakit? Para ma-preserve po papunta doon sa ating pong Panginoon. May daluyan. Ano po? So hanggang sa dumating po yung time na ano po, nagkaroon ng king. Dahil kanila pong nakuha na yung pong land, ano po, nagkaroon po ng king. Ang unang hiningi nila na king nag-fail. Pero yung padalawa na ang Lord ang pumili, which is David, a man that is after the very heart of God. Okay? Naging matuwid ito pong si David, kaya ang Lord naman po'y nangako rin sa kanya. Dahil sa faith ni David, after siya sa heart ng ating pong Panginoon, ang sabi ng Lord, may lilitaw na hari sa iyong salinlahi. Na ano? Na yung salinlahi, na yung hari na darating na ilalagay sa iyong trono, ang kanyang paghahari ay magpakailan-kailanman. At makikita po natin yan sa Book of Luke, sa Book of Matthew, na ano po, ang ating Panginoon sa Kristo po is rightfully the Son of David, na inilagay sa kanya ang paghahari, hindi lamang dito sa mundo, maging yung authority po doon sa heaven ay ibinigay po sa kanya.
Nangyari ito at pinangyari ng Diyos when He is risen. Ang sabi doon, all authority in heaven and on earth were given to me. So may katuparan po yun pong sinabi. Eternal ang kanya pong paghahari. Then, after David, i-prepare ng Lord yung naka kay Isaac, yung spirit po na na pumapayag na siya i-offer. Yun pong kay Jacob, na kung saan po ay pinahalagahan niya ng lubusan yung bagay na ibinigay ng Diyos, inilagay ng Diyos sa kanya. And Moses, naging silo siya saan? Sa pagsunod sa kung ano sinasabi ng Lord na gawin niya. And David, na kung saan sa kanyang paghahari, naging righteous siya. Itong mga karakter na ito, sa ating Panginoong Kristo po, ipon lahat ito. Hindi ko po sinasabing mula sa tao ang karakter ng ating Panginoong Kristo. Hindi po. It is all by faith. The faith of Abraham, the faith of Isaac, the faith of Jacob, the faith of Moses, the faith of David. It is about faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil doon sa kanilang pananampalataya, nakaturo lahat ng ito. Lahat ng promises ng Diyos, nakaturo lahat sa Panginoong Kristo. Even the faith of the prophets, nakaturo lahat sa ating Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo ang kaganapan nito. So dahil doon, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, ang sabi doon ay, ini-offer niya ang kanyang sarili. Nagkaroon ng forgiveness sa kasalanan. Nagkaroon din po ng redemption. So dahil sa Panginoong Kristo, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, bumaba sa kailaliman, muling binuhay ng Ama. After na mabuhay ng Ama, na-establish po hindi lamang church, na-establish ang kingdom of God. Okay? Dito po tayo kasama. Na marami, kaya po maraming tao ang hindi sumusunod, ang mindset ay pupunta ako sa church. Pero kung ang mindset natin, we belong to the kingdom of God, then the only rule that we know na kinikilala natin is the rule of God. So importante po ito. So sabi doon, after na ang ating Panginoon sa Kristo po ay mabuhay na maguli, nangyari? From law, tinapos ng Lord ang bisa ng law, may kapatawaran na, dinala tayo sa grace. From temporal, dinala tayo sa eternal. From flesh, gawa ng laman para maligtas, kinakailangan sumunod tayo, dinala tayo doon sa spirit. Na kung saan ang kinakailangan natin ay manalig, at kung tayo'y nananalig, ilalatag sa atin ng Panginoon ang mga spiritual na bagay, at pag tinanggap natin ang spiritual na bagay, it is for eternity. Kaya kapag makita natin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26, ito po ay about po doon sa Last Supper. Nasabi ng Panginoon doon, matapos silang bago sila kumain, o nung kumakain sila, kinuha niya yung tinapay, pinagpira-piraso niya ito at ibinigay at sinabing, kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ibig sabihin, ang bawat piraso ng tinapay na bahagi ng katawan ng Panginoon nagre-represent ng bawat isa sa atin, na tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo, that when He suffered, kasama po tayo sa paghihirap po niya. Ang paghihirap niya ay para sa atin. Pero after nilang kumain, kinuha niya ang saro. Ang sabi niya, this is the New Testament in my blood. This is the new covenant in my blood. Ibig ba sabihin, pinawawalaan niya ng bisa ang covenant na dati? Hindi po niya pinawawalan ng bisa. Finulfill niya ang covenant nung una pa, hanggang sa panahon niya. Pero by this time, ang sabi niya, ito ang panibagong covenant. Kasi hindi na ito patungkol sa flesh. Hindi na ito patungkol sa law para kayo maligtas. It is about your faith in me. And I will bring you into spiritual things. So sabi doon, this is the new covenant in my blood. Kaya sabi po doon sa new covenant in my blood, sa sino mang nag-take nito, ang sabi doon, we have one spirit with our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ano sabi po dito? But he who is joined with the Lord becomes
one spirit with Him. Magiging kaisa tayo sa espiritu ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya nga po, may bread, kabilang tayo sa isang katawan ng Panginoong Kristo. Siya ang ulo, at kung ang katawan ay connected doon po sa ulo, ang sabi ng Corinthian, we have the mind of Christ. At merong iisang espiritong nananalaytay, the Spirit of Him, and the power of God, the Spirit, the Holy Spirit that is in us and that is upon us. Kaya, dito tayo dinadala ng ating pong faith. Ang matuto tayo na sundin at hakbangan yung ating pananalig na tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoong Kristo, na kung ano ang gusto ng ating Panginoon, yun ang ating sinusunod, na kung nilagyan tayo ng ating Panginoon ng grace para magawa ang isang bagay, hindi tayo ang nagiging sikat, ang Panginoong Kristo ang nagiging sikat kasi siya ang ulo, siya ang may face value, tayo ay kanyang katawan at tayo iniligtas ng Panginoon. So dahil dito sa faith na to, dinala tayo ng Panginoon at sabi doon ay, hindi na sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kaya kayo maliligtas. Kaya nga minsan kapag nagsasermon si Apostol Pablo, nagagalit siya, sino may sabi sa inyo na maging batayan ng inyong kaligtasan ay bumalik kayo sa dati na sa pamamagitan ng mga gawa? Yan ang batayan ninyo para kayong maligtas. Kaya sabi ng Apostol Pablo, magpakalago kayo. When you long for food, long for a pure milk kung ikaw ay bata pang mananampalataya. Pero kung ikaw ay matagal nang nananampalataya, you need to learn to chew meat. Ano ibig sabihin ng meat? Yung pong mga malalalim na po na katuruan na hindi lamang may kinalaman sa kaligtasan, kundi yung may kinalaman sa pagsunod, may kinalaman sa pananindigan. Yan ang nais po ng ating pong Panginoon. Diyan tayo dinadala. That is the purpose of our faith. Na kapag tayo ay pinihit ng ating Panginoon, ang ating pong gagawin lamang ay susunod tayo sa ating Panginoon. I-offer natin ang ating sarili, i-offer po natin yung pong self-will natin para 100% ito po ay gamitin natin pagsunod sa kalooban lamang ng Diyos. Less of us and more of God. Okay? So sabi dito, new covenant in my blood. So ibig sabihin, ito hindi basta lamang salita, kundi ito po ay isang covenant ng ating Panginoon. Na kung ang Panginoon ay may covenant at nag-agree naman tayo, meron naman po tayong dapat gawin. Kasi ang covenant po ay kasunduan. Ang Lord ang covenant maker, tayo po ay recipient, ng covenant or receptacle ng covenant. Ibig sabihin ay tayo po ang tagahawak nito pong covenant na ito. At meron pong tinatawag na requirement ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord, do this in remembrance of me until the day I come. Yung until the day I come, ang ibig sabihin, wag mong lulubayan. Alin? Ang pagiging kabilang sa katawan ng Panginoon. Huwag mong lulubayan na ang Lord ay nakipag-covenant sa iyo. Huwag kang aatras. Huwag kang mag-shrink back. Huwag mo ring hahayaan ang sarili mo na ikaw ay nagiging stagnant. Huwag mo hahayaan na ang purpose ng ating Panginoon ay hindi nagaganap sa iyo. Kinakailangang matuto tayong makita ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabi doon, from faith to faith. At sabi ay, for the righteous man shall live according to their faith. So kung ano yung nalaman mo, kung ano yung pinananaligan mo, kung ano yung natutunan mo, kinakailangan ito'y sundin natin. Because that is the covenant of God. Babalik siya, muli siyang babalik, pero habang hindi siya bumabalik, ginagawa natin ang ating bahagi, and we function in the church, we function in the kingdom of God. Yan ang nais ng ating pong Panginoon. At mapapasunod tayo, why? Because yung spirit of sonship nasa sa atin. Nagpapakaanak tayo sa ating pong amang sumasalangit. Nagpapakaama tayo sa ating pong amang sumasalangit. So ibig sabihin,
Susunod tayo talaga at kung siya'y ating ama, hindi pwedeng walang disiplina. May disiplina po talaga sa atin ang atin pong Panginoon. Bakit? Ang sabi doon ay, we carry in us the spirit of sonship through our Lord Jesus Christ. Ano po? Ang righteousness din natin galing sa Panginoon. Hindi ho sa pamagitan ng gawa, kundi dahil sa katubusan at tayo nanalig, ibinigay din sa atin ang righteousness na ginawa ng ating pong Panginoong sa Kristo. So the righteousness that we have in us is not our own righteousness. It is the righteousness of God through our Lord Jesus Christ given to us. Ano po? So, ngayon, ano po after that, ano po ang nangyari? Ang ating Panginoon sa Kristo paakyat na po doon sa langit. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag muna kayong aalis. Hintayan ninyo ang kasunod na ipadadala, ang regalo sa inyo, which is the Holy Spirit. Ano po? The Holy Spirit is the authority and power of God manifest through the Holy Spirit. It is the authority, the power of God that manifests through the Holy Spirit. So, ibig sabihin, bagaman ang ating Panginoon sa Kristo ay umakyat na sa langit, ipinadala niya ang Holy Spirit para na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ano po? At sabi nga doon ay you will receive power. Okay? Yung power po, malimit ang ating pong connotation ay, okay, magle-lay hands ako. Wala naman pong problem doon. Kasama naman po yun. Pero meron tayo dapat unang maranasan. Kung tayo magle-lay hands at gagaling ang may sakit, ang una po muna natin dapat maranasan, yung power of God within us. Ibig sabihin, makita mo at maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Marami pong tao ay nag-aadhi ka agad. Maraming gustong maglingkod. Nag-aadhi ka agad na makapaglingkod. Pero yung karanasan ng ang Lord ay magmistulang Diyos sa buhay mo, Panginoon ng buhay mo na siya ang nasusunod ng Holy Spirit ang siyang umaakay sa atin para maganap ang mga bagay na ito. Na ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan upang huwag tayong kapusin sa mga bagay na ito. Ito yung nane-neglect natin. We like power na mag-manifest through us. But oftentimes we neglect na yung power na yon ang una dapat pong mag-benefit ay tayo. Power na mapihit ng Lord ang buhay natin. Ang problema kapag ka-discarril ang faith natin. Ano po? Kapag ang faith natin ay hindi naka-establish sa Word of God, pag dumating ang problema, bumibitaw po tayo. Pag dumating ang problema, nag-shrink back po tayo. Kapag dumating ang problema, para bang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero kung established tayo sa Word of God, having our faith coming from the Word of God, then we will be established by God in His Word. Hindi mo hahanapin ang identity mo sa iba, kundi ang Lord, kitang-kita mo ang identity mo mula sa Kanya. But of course, hindi natin kinakalimutan for someone to speak into our life. Ano po? Sila yung binigyan ng Panginoon ng biyaya to give us a head start. Ano po? Huwag po natin kakalimutan. May ginagamit din po ang Lord para magpihit ng buhay ng puso ng tao. Ano po? Like Paul and Timothy. Ano po? Paul and Titus. Ano po? Sumusunod po sila doon. Huwag po natin kakalimutan yun. Pero first and foremost, huwag natin kakalimutan ang ating paglago sa ating pong Panginoon. Okay? So, praise God. So, kailangan natin ng Holy Spirit. Kaya po sabi po dito sa Book of John, chapter 16, verse 13. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ito po maganda. Kapag ka ikaw ay nakikinig ng salita ng Just for you, maunawaan ito para yung faith mo ay mag-complement doon po sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo at sa Holy Spirit. Ano po? Kinakailangan pong yung Espiritu ng Diyos ang manguna talaga sa atin. Ang sabi po kasi dito, He will guide you into all truth. Alam niyo pa pag ang pinag-usapan natin na yan, Diyos, wala pong puwang ang kasinungalingan.
kinukorek ng salita ng Diyos ang lahat ng hindi tama, maging ang unbelief natin, maging ang kasinungalingan sa paniniwala natin, ikukorek po ito ng salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Ganda po nito. Ano po? Talagang isa sa susi po natin pagka nag-enroll tayo sa ating pong Panginoon, acknowledge the Holy Spirit. The way we acknowledge the Father, the way we acknowledge the Son, our Lord Jesus Christ. Sa panahon ngayon, we have to acknowledge the Holy Spirit para ang mga bagay na spiritual, not the temporary, but the permanent things, the eternal things, maintindihan po natin. Ano po? For by grace you have been saved, Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Okay? Ang Diyos mahabagin by grace. Pero kinakailangan pa rin na manalig, kinakailangan pa rin ng pananampalataya. Ano po? And it is not your own doing, it is the gift of God. So, from faith of the Old Testament, actually, ito pong nangyari po sa atin ngayon. Sa Old Testament, may faith sina Father Abraham. May faith po ang mga tao sa Old Testament. At ito'y na-fulfill lahat sa panahon ng Panginoong Jesucristo. At pamula sa Panginoong Jesucristo, tayo nasa sa New Testament, we look back to our Lord Jesus Christ. At dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, we are looking forward sa kanyang pagbabalik. And that is our faith. Na mag-antay tayo sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi ho mag-antay na nakatunganga. Dapat ay nag-aantay ng merong ginagawa according to our faith. Ano po? So sabi po dito sa huling talata ng Romans chapter 1 verse 17, as it is written, the righteous shall live by faith. Ano po? The righteous shall live by faith. 2 Corinthians chapter 13 verse 4. For he was crucified in weakness, but lives by the power of God. For we also are weak in Him. Tayo po'y mahina, pero tayo po'y nasa sa Kanya. Bagaman tayo'y may kahinaan, kaya tayong palakasin ng Diyos. But in dealing with you, we will live with Him by the power of God. Tayo po'y makakapamuhay ng sakop po niya, ng kasama niya tayo. Ano po? Hindi kasama lamang natin siya. Tayo ang kasama niya kasi nililid niya tayo. And through the body of Christ, through the kingdom of God, ano po? Dito tayo dapat nakafocus din. Alam niyo po mga ka-abangers, wala pong masama na tayo po ay nagiging busy sa pag-prepare ng ating future sa mundong ibabaw. Ang mga bata, pinag-aaral natin to have a good future. Ang mga nakatapos na ng pag-aaral, nagtatrabaho to have a good future. Ano po? Yung iba nag-aasawa to have a good future. Nagtatayo ng family, tatatag to have a good future. Okay. Pero wag nating kakalimutan. Walang problema na nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nagpapamilya tayo. Pero wag po nating kakalimutan. Alin? Ang pagpapakalago sa ating Panginoon. To prepare our future which is in God. Ano po? Sapagkat marami sa panahon natin ngayon nagiging busy. Busy sa magandang buhay na ang magandang buhay ay pang-temporary. Hindi po pang-eternal ang thinking. Okay? So dahil dito nakakalimutan ngayon yung bandang faith na kung saan physical aspect lamang po yung nafe-feed natin. Nakakalimutan po natin may spiritual aspect tayo going to eternity. Okay? So from faith ng Old Testament, patungo po dito sa faith na mula saan? Sa gospel of our Lord Jesus Christ. Uulitin ko po, hindi natin pinapawalang bisa, pinawawalang bahala ang Old Testament. Ginagamit pa rin po natin yan. Ano po? Batayan pa rin po natin yan. Sapagkat ang Old Testament po ay salamin ng mga ginanap ng Panginoon dito sa New Testament. Actually, ang New Testament is the substance of the faith of the old people. Okay?
Nagbunga po yan, nakarating sa atin. Bakit po? Because of their faith. Kaya lamang in-increase ng ating Panginoon na hindi na lamang tayo sa pangliteral na kaasa ngayon. Hindi na sa mabubuting gawa. Hindi na tayo bound by the law. Hindi ko po sinabing hindi na bound by the law na pwede na tayo magkasala. Hello? Tayo po ay ginawa ng Panginoong righteous to make righteous deeds. Ano po? At yan pong righteous deeds po ay nakapaloob pa rin po sa kung ano sinasabi ng kautusan ng ating Panginoon ng Old Testament. Okay? May mga practices na nga lamang po na noon ay ginagawa, kagaya po ng practices ng paghahandog ng tupa, ngayon po hindi na ho tupang inihahandog. Sapagkat ginawa na ng Panginoon Kristo ang kanyang paghahandog, pero ang buhay natin, isubmit natin kay Lord. Yun ang ibig sabihin ng ihandog natin kay Lord according to our faith. Because our faith redirect our ways. Ano po? Nire-redirect po ng atin pong faith. Alin po? Yung pong atin pong mga gawa po sa panahon po natin ngayon. Yun pong atin pong mga ginagawa, yun yung ating pamantayan. Ano po? So from faith to faith, makikita mong God is faithful. Walang nais ang Diyos na gawin, kundi tayo po'y mapabuti at tayo po'y ayusin. The faithfulness of God, even the mercy of God and loving kindness flows from the older generation, from generation to generations, up to our generation. It is still the same. Hindi po ito nagbabago. Ano po? Kaya lang dinala tayo ng Panginoon sa last days. From physical aspects to spiritual aspects, which is permanent. Okay? So, lagi po natin tatandaan, ignorance of the law excuses no one. Kapag hindi mo alam ang batas, hindi mo alam ang kautusan, pagka nagkamali ka, hindi ka libre na sasabihin mong, hindi ko alam eh. Ano po? Kaya nga doon, dapat po tayo lumago. May bahagi tayo. Pagdating sa ating pong Panginoon, ganun din. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi ko naman napakinggan yung iyong sinasabi. Meron po tayong karapatan at binigay ng Lord sa atin ng pribilehiyo para po tayo ay magsikhay, matuto, lumago, magsaliksik. Ano po? Binigay sa atin ng ating Panginoon para po tayo po'y hindi mamali. At higit sa lahat, ibinigay sa atin ng Panginoon ng Holy Spirit para tayo hindi kapusin, akayin tayo at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So, hindi po natin pwede sabihin sa Diyos na, Lord, hindi ko narinig yan. Hello? So sabi na Lord, ipipreach pero kinakailangan nakikinig ka. Kinakailangan you believe. But remember that we are all accountable of what we know. So sa atin naman po na mga natututo na, okay, accountable naman tayo kay Lord kung ano naman po yung mga natutunan na natin, nalaman na natin. Sapagkat sabi sa kanyang salita, sa book of James chapter 4 verse 17, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Pagka naman alam mo na yung isang bagay, hindi mo naman ginagawa. Ano po? Merong alam mo, ayaw mong gawin. Meron namang alam mo, tinatamad kang gawin. Ano po? Alam mo, pero hindi mo ginagawa dahil hindi importante sa iyo. Pinaka-importante po sa atin sa panahon ngayon ay ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Ano po? Sapagkat dyan po makikita na kapag ikaw ay sumusunod, nagmamanifest sa iyo ang kapangyarihan at ang authority ng ating pong Panginoon. Romans chapter 14 verse 23b, for whatever does not proceed from faith is sin. Ito po isang matindi na verse. Ano po? Kung meron kang pananampalataya, dapat gumawa ka ayon sa iyong pananampalataya. Sabi doon, from faith to faith, kinakailangan ang mga bagay na ginagawa natin sa panahon natin ngayon, may kinalaman sa faith natin. May kinalaman po sa faith natin. Ang Lord po, ang bilis ng pagsagot niya kay Abraham, na ganito ang gawin mo, i-prepare mo ito. Nung si Abraham po ay nagsabi na nag-speak siya about sa Lord about his destiny. Lord, pinagpala mo naman nga po ako.
pero wala naman po akong tagapagmana. Hello. Next year, may anak ka na. Mabilis po ang Lord kapag ka natutunan mong maunawaan and when you learn to speak about your destiny, to look forward doon sa destiny na ang Lord ang nag-prepare sa iyo. Look forward doon sa promise ng Lord. Look forward doon sa covenant ng Lord. Kapag ka nakita yan ng Lord ang bahala sa atin. Ano po? Fight a good fight of faith. Kinakailangan po matuto tayo na yung pananampalataya po natin ay ipaglaban. Marami po ako naririnig at na mga nagpapa-counsel. Ginagamit ang faith usually kapag may problema lang. Akala natin yung pong tinatawag na faith ay gagamitin mo kapag may problema ka lang. Hindi po. Kinakailangan yung faith ay ginagamit mo, yung fighting a good fight of faith. May mga bagay kang gustong gawin, pero labag ito sa pananampalataya at sinasabi ng ating Panginoon, then you fight a good fight of faith even to yourself. Gawin mo ang pagsunod sa ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay gagawin ko ito munang gusto ko, ang Lord na may nagpapatawad. No, don't do that. Sapagkat lahat po ay meron pong consequence. And mind you, ang consequence po ay hindi narorong address. Ano? Kung kanino rightfully doon yung consequence, doon ho talaga pupunta yun. Hindi po siya namamali na address. So kung ang ginawa mo yung pagsunod, God will bless you. Pero we cannot cover yung mga bagay na ginagawa nating literal na pagsunod. We cannot cover yun pong mga bagay na ginagawa natin ng lihim. Okay? So kung tayo po'y gagawa, sumunod na tayo sa ating pong Panginoon. Fight a good fight of faith. As sabi po ng Romans chapter 16 verse 26, but has now been disclosed and through the prophetic writings have been made known to all nations according to the command of eternal God to bring about obedience of faith. Ito pala yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng faith para matuto tayong sumunod ayon sa obedience of faith. So yung pamantayan natin ng pagsunod, hindi na pamantayan dahil sa gusto lang natin. Kundi yung pamantayan ng pagsunod ay dahil dun sa faith natin. Okay? So may faith tayo, sabi, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, muli siyang babalik, pero to each one of us, grace were given. Papaano yung biyayang tinanggap mo? Iimbak lang ba natin o gagamitin natin? So habang inaantay natin, we have to be obedient to God. At yung obedience po natin sa ating pong Panginoon must be the obedience of the faith. Para wala po tayo pinagmamalaki. Bakit? Mararanasan po kasi natin na kapag ang Diyos ang kumilos, gagawa siya sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang Diyos lang ang makagagawa. Kagaya po halimbawa ng kapatawaran ng tao, ng kaligtasan ng tao, at ng pagpihit ng puso ng tao para ang tao ay maglingkod kay Lord. Ano po? Gusto mo maranasan yan? Do according to your faith. Okay? The faith that we have will subject us in obedience to the will of God. Yun hong pananampalataya na meron tayo. Iko-confine tayo nito. Dahil sa ito'y faith, ito yung gusto ng Diyos. Once na ang salita ng Diyos at ang sinabi ng Lord, ang mga pangako ng Lord, inilagay mo sa puso mo at pinanalikan, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag dito. Kundi kung malalim yung level ng iyong pagkakilala kay Lord, magre-reflect din ang lalim ng pagsunod mo sa ating Panginoon. At ang gusto talaga ng ating Panginoon, bagaman busy tayo, naglalaan tayo ng paglago, naglalaan tayo ng paglilingkod. Because to God, busyness is not an excuse to serve Him. Ano po? So keep the faith. Keep on believing. For what we have found with eternal value.
Yun ho natagpuan natin pananalig sa Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon. Yung mga bagay na tinanggap natin mula sa ating Panginoon, may eternal value ho ito. At kung may eternal value ito, magagamit ito eternally. Ano po? Para pong ganito lang, yung piso or peso, di mo magagamit sa ibang bansa, pambili sa tindahan. Kinakailangan mo pang papalitan sa kanila doon sa currency po nila para magagamit mo po doon. Ano po? So yung peso, dito mo magagamit sa Pilipinas. Yung dollar, hindi mo rin may pamibili dito sa palengke sa atin. Kailangan papalitan mo muna ng peso. Yung tinanggap natin with eternal value, hindi mo magagamit basta-basta dito sa mundong ibabaw. Pero pwede mo magamit sa kingdom of God. Aabot sa buhay na walang hanggan. Bakit? Because it carries the eternal value that comes from God. Ikaw, may inilagay sa iyo ang Diyos. Tinubos ka ng ating Panginoon. Alam mo ba na may eternal value ka? Kaya kung ikaw gagamitin ng Lord, gagamitin ka ng Lord for the sake of the kingdom, for the glory of His name. Kaya wag mo sayangin yung binigay ng Lord sa iyo. Ano po? Anong value ang hinahanap mo sa kaibigan mo? Anong approval ang hinahanap mo sa tao? Sabi ng Lord, nilagyan na kita ng tag price. Ang selyo mo, ang Holy Spirit, because you have the eternal value that comes from God. So wag mo sayangin yung sarili mo. Yung faith mo, let it increase. Ano po? Hayaan mo mag-increase yung faith natin. Para ano? Para magamit tayo ng tama ng ating pong Panginoon. So, praise God. Salamat sa Panginoon sa faith ng ating pong mga ninuno, ng ating mga ama. Siya ang nagdala po sa atin sa panahon natin ngayon. Ngayon pong basis ng faith natin, nung ang Panginoon Kristo ay namatay, muling nabuhay, ang basis ng faith po natin na dati temporaryo, nakabatay sa gawa, bound by law. Pag hindi nagawa, ang kabayaran ay kasalanan. Pero sa panahon natin ngayon, merong kapatawaran. Ano po? Salamat sa basis ng faith ngayong panahon po natin ngayon. Ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Kristo na nais ng Diyos na maranasan po natin. The Word of Christ. Okay? Salamat sa Lord sapagkat ang faith natin ay naka-establish sa ating pong Panginoong Kristo. So, wag po tayong manghinawa. Magbigay tayo ng time para po tayo ay lumago. Ano po? So, akin pong challenge sa bawat isa sa atin ngayon, kahit po mahirap, hold on to your faith. Kahit nag-iisa ka na lang at ayaw ng iba, hold on to your faith and continue on. Bakit po? Hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Time will come, pagpapalain ka ng Diyos. So, samahan tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga lakarin sa bawat araw. Nawa, makita sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifest sa pamamagitan ng ating pagsunod. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dalangin ko, O Diyos, ng bawat tao nakikinig, ang bawat tao, Panginoon, na magre-replay, maalain po ang aming pong mga faith sa katotohanan ng iyong salita. Dalangin ko, huwag kaming magkamali, O Diyos. Huwag namin mapagkamalan, O God, na ang sariling katalinuhan ay magdudulot sa amin ng isang mataas sa pananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan kami ng iyo pong Espiritu upang akayin kami sa katotohanan, upang ang aming pananampalataya ay nakatindig sa katotohanan ng ikaw ang may akda. Malakaran namin, Panginoon, ang aming pong mga pananampalataya. Malakaran namin ito, Panginoon, sa pamagitan ng patnubay ng iyo pong Espiritu. At dalangin ko, Panginoon, na ang pananampalataya namin, maging Panginoon, ang iyong salita ay magdala ng pag-asa sa mga taong mayroong problema. Magdala ito, Panginoon, ng kalakasan sa mga taong nanghihina at nanlalamig. Magdala ito, Panginoon, ng lakas ng loob upang malakaran namin, Panginoon, ang iyo pong kalooban. At gaya, Panginoon, ng sinabi mo sa iyong salita, matuto kaming ang amin pong mga buhay
ay i-align namin sa aming pong pananampalataya. Mamuhay kami, Panginoon, ayon sa aming pananampalataya at sa kagustuhan ng aming pinananampalataya. Maraming pong salamat, O Diyos. At Lord, we pray for Pastor Dong and Pastor May. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ang iyong biyaya sa kanila'y patuloy na lumawig. Lagi ito, Panginoong fresh, umapaw sa bawat araw upang sa bawat makakahalubilo nila, maramdaman nila, Panginoon, ang overflow ng iyong biyaya sa buhay nila, O God. Bless them, O God. Bless their life. Bless their family, O Lord. Bless their church, O God. At lahat, Panginoon, ng churches na konektado sa kanila, pagpalain mo sa pangalan ng Panginoon Kristo. We even thank you, O God, dito po sa DLS, sa programang ito. Marami, Panginoon, na naaabot. Marami, Panginoon, na nakakapag-replay. Marami, Panginoon, na nababago ang buhay. Napipihit ang buhay, O God. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mong palawigin at palawakin, O Diyos, ang naaabot ng programang ito, O God. Because we believe, O Lord, this program comes from you at ginagamit mo ito upang mapagpala ang buhay ng maraming tao. Thank you, Father. Sa iyo po kami nagtitiwala. Maraming salamat sa pananampalataya sa iyo pong salita. Kami po'y kulang. Marami pa po kami, Panginoon, dapat baguhin. Subalit kami, Panginoon, nananampalataya, kami po'y iyong sasamahan. Kaya, Panginoon, maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at kaluwalhatian. Natatangi lamang po sa iyong pangalan, ang pangalan ng Panginoon Kristo. Tayo lahat ay magsabi na, Amen at Amen. God bless everyone. Have a good day.